Sa airport naman, kung saan yun po ang command center, no, para sa relief operations, ate pong alamin, ano, kung nakarating na ang tulong doon mula rin dito sa Tacloban, Leyte, nakatutok live si Maki Pulido. Maki? Alam mo, Mel, nandito nga tayo dito sa Coliseum kung saan nga nakita yung napakahabang pila kaninang umaga. Nakikipagkwentuhan tayo or tinanong natin yung mga kababayan natin kung kailan pa ba sila, kung nabigyan na ba sila ng tulong or relief goods. Ang pagkakasabi sa atin, Mel, kahapon lang, una silang nabigyan ng tulong ng pagkain at tubig. At ito ay galing na mula sa ibang bansa o galing daw sa Australia at galing sa Korea. Tapos, ngayon lang, ngayong araw lang, ayon din sa mga nakausap natin, ngayong araw lang sila nabigyan ng relief goods mula sa DSWD. So, pagka tatanungin mo sila talaga naman na ang problema pa rin nila ay pagkain at saka tubig. Talagang yung gutom at yung uhaw ay isa pa rin napakalaking problema rito. Pero hindi lang yan ang problema kasi, Mel. So nung pumasok kami dito sa Coliseum na nagsisilbi nga ang isa sa mga evacuation centers dito sa Tacloban, hindi lang yun yung problema nila, no? May mga nakausap tayo, mga nanay na hindi breastfeed pero nauubusan na ng gatas. Maliit na lata na lang. So problema na yung gatas dahil saan sila kukuha. So isa pa sa mga ikunikwento sa atin dito na problema, Mel, sakit. Nagkakasakit na daw yung mga bata. Karaniwan na naririnig ko dito may diarrhea na at ang suspetsya ng mga magulang ng mga bata ay dahil nga madumi yung tubig na iniinom nila. So personally, may mga nakita rin ako at may mga nakausap din akong mga bata na may sugat na pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nalalapatan ng gamot. Sa labas ng Astrodome, may 1 kilometro ang pila ng mga biktimang umaasang makatanggap ng relief goods. Karamihan sa kanila minsan na lang sa isang araw kung kumain. Kanina pa po ba kayo nakapila? Kanina pa? Mga anong oras po? Alas 5 ng madaling araw. Nag-almusal na po ba kayo? Oray pa. So gutom na po kayo ngayon. Gutom na kami. Sino po ba nagsabi na may darating dito, may pamimigay? Wala, nagtsampa lang kami. Nagbabakasakali Kaming mayroon magbigay ngayon. Oo. Siyempre mga apo ko, 3 apo ko, kailangan ko rin pakainin yung apo ko. Paano niyo po ba nabalitaan? Wala, basta pumunta lang kami rito. Sa loob ng evacuation center, miserable ang kondisyong inabutan namin. Isa ito sa mga pansamantalang tinitirhan ng mga biktima ng bagyo. Pero tignan nyo naman ang itsura at kalagayan ng lugar na ito. Nagkalat ang mga basura, kahit saan ka tumingin ay may tambak ng basura. Yung mga sahig, basa at walang palikuran. Ganito man ang sitwasyon, may mga nananatili pa rin dito dahil wala naman silang ibang mapupuntahan. Desperado na sila sa makakain at gatas para sa mga sanggol at mga bata. Si Jessica Oligario, 7 ang anak, 1 buwan pa lamang ang mga kambal na bunso. Hindi makapag-breastfeed si Jessica kaya nag-aalala siya kung saan kukuha ng gatas para sa kambal. Itong maliit na lata na lamang ang natitira at kahit binabawasan na niya ang gatas sa bawat timpla, swerte na kung abutin ito ng 2 araw. Yun nga ang inaalala ko. Kasi wala namang tindahan dito. May trauma pa ang mga bata sa naranasang pagbayo ng super typhoon. Pero mas dinaraing nila ang masakit ng mga tiyan. Si Rafael, kape pa lang ang laman ng tiyan ngayong araw. Ang kinakain po namin, mga chicharia po. Hindi man baka sa kanyang mga kilos, matindi ang trauma ni Rafael. Nagkahiwalay silang mag-ama ng maagos ng storm surge. Siya ang kasama ng ama sa kanilang bahay habang ang ina at 4 na kapatid ay nasa evacuation center. Paghupa ng tubig dagat, hinanap niya ang kanyang ama at natagpuang nakasabit sa puno. Iniwan na raw niya dahil hindi niya mabuhat. Hindi niya alam kung nailibing na ang labi ng ama. Wala na kaming papa. Kami na lang magburugto. Sa labas ng gusali ng evacuation center, nagtayo ng maliit na barong-barong ang ina ni Rafael. Naiwan doon ang kanyang mga kapatid, ang bunso, 1 taong gulang pa lang.
dahil kailangang pumila ng ina sa pag-asang makatanggap ng relief goods. Pila dun sa labas? Sino nagbabantay kay baby? Ikaw Sila ang po. nagbabantay, pati dun sa isang baby kayo. So hindi pwedeng maglaro. Kailangang magbantay habang naghahanap ng pagkain si nanay. Opo. Binigyan namin sila ng mga baon naming biskwit, delata at tubig para makatawid sa gutom sa araw na ito. Pati gamot para sa mga sugat. Pero hindi ito sapat sa isang dati ng mahirap na pamilya na naulila pa ng padre de pamilya. Sinasalamin ng ganitong desperadong sitwasyon ang kalagayan ng iba pang biktima. Si Joel Cabintes, hindi magnanakaw pero nagnakaw ng ibinibentang asin para may maipakain sa 6 na anak. Hindi nyo alam na masama yun? Alam ko, Alam ninyo, bakit nyo po ginawa? wala lang pong iba ng baanuan. Wala na pong iba maanuan, ma'am. Nakonsensya si Joel at ibinalik sa loob ng pinagnakawang warehouse ang mga asin. Pero ang mga ibinalik niyang asin, pinasok ng ibang tao at pinagkukuha ang mga ito. Pagbibigay na lang. Bigay na lang. Oo, bigay na lang. Kasi po, Wala naman pagbibigay po. Wala na mga laban. Okay na. Sige, daghang salamat. Alam mo, Mel, marami sa mga kababayan natin dito ay nagtayo na ng mga makeshift houses sa labas ng Coliseum. Pero miserable pa rin yung sitwasyon dito, Mel, dahil isa sa mga inirereklamo nila, tabing dagat kasi itong Coliseum, Mel. So, isa sa mga nirereklamo nila ay may mga bangkay pa dun sa tabi ng dagat. So, nakita rin natin ito, may 3 bangkay nga, na nandito pa rin sa tabi ng Coliseum at medyo nirereklamo na nga ng mga residente yung amoy. By the looks of it, 2 yung matanda na o labi ng 2 matandang biktima at isa dito sa mga bangkay na ito ay labi ng isang bata. Mel? Oo nga, Maki, nakita ko rin ang ilang mga bangkay na nandudong pa rin sa kalsada. Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.